sa inyo pong pag-aaral, ano ho ba, kung ikukumpara natin ang ating pong presyuhan ng kuryente sa iba't ibang mga bansa, ano po ang inyo munang nadiskubre sa inyong pag-aaral? Ah, ang kuryente po sa Pilipinas ay relatively mas mataas po siya kung ikukumpara sa mga ibang bansa. Kung halimbawa po, ililista natin halimbawa yung mga bansa, medyo nasa pang-apat po kung presyo lamang din ng kuryente yung pag-uusapan. Siyempre marami hong kadahilanan yan. Unang-una na dahil sa kasalukuyan meron tayong krisis na kinakaharap. At siyempre meron din yung tinatawag na structural problems, meaning kung paano natin dinisenyo halimbawa yung pag-regulate at subsidize, yun po mga factors. Mhm. Opo, puwede ba nating, isentro na ho ngayon ang ating pong pag-uusap, itong mga factors na ito sa Pilipinas, puwede ba ho nating isa-isahin lang po, I hope you don't mind, Simulan po natin Sige muna po. sa pinaka-meat, ng ating pong bill sa kuryente, yung generation charge, 'no? Sa ngayon po kasi itong hawak kong bill, ang sinasabi dito para po sa April 11 billing, it's 14.39 pesos per kilowatt hour. Ang taas nito. Bakit po ba mahal ang ating pong generation charge? Hmm. Kamakailan, hindi ho ba, naglabas ang Meralco halimbawa ng paliwanag din. Tapos pag pinansin niyo po yun, kahit dun sa bill na nakikita natin, pinakamalaki po talagang singil yung generation charge. Pag sinabing generation, ito po yung, marami kasing klase ng generation, transmission, tapos distribution. Yung generation, yung paglikha ng kuryente. Iyan ho ay gumagalaw yan dahil din sa nararanasan natin ngayon. Kasi saan ba natin halimbawa kinukuha yung kuryente natin? Ano ba yung currency na ginagamit po para dalhin ito sa ating mga kabahayan? Halimbawa, meron tayong geopolitical crisis ngayon. Alam naman natin, nagkakaroon ng fuel supply shock, hindi ho ba? Mas mahal ngayon sa madaling salita yung pag-import ng mga langis na ginagamit para patakbuhin mo yung mga makina na produce ng kuryente. I mean sa madaling salita po, mahal na yan ngayon. So may tatlong ulit na pagtaas sa presyo ng energy at hindi lang ito exclusive sa Pilipinas, sa lahat po ito. Okay, so yun po unang-una yan, makaka-apekto yan sa generation kasi may kinalaman sa paglikha ng kuryente. Pangalawa po, kasi magkakaugnay yan eh. Tumaas din sa masamang palad tumaas din ang ating presyo ng dolyar. So in other words po, humina ang halaga ng ating piso. Sa madaling salita, yung dating binibili mo na ngayon na mahal na dahil may digmaan sa Middle East, lalo pang nagmahal dahil binibili ho natin yan ng dolyar. Merong convention na nag-umpisa noong 1970s patungkol sa kung bakit dolyar yung conversion. Pero yan po ang dahilan. So 16 na ngayon per dollar, uh, 60 pesos per dollar. So maintindihan niyo po, mahal na rin talaga. Pangatlo, siyempre, ang consumption ng kuryente sa mga panahon na tag-init, medyo mataas po talaga yan kumpara sa pangkaraniwan kasi kailangan mo gumamit ang aircon at saka mga ibang gamit pang palamig. So ito po, may kinalaman yan sa generation. Pero yung generation ko kasi, isang bahagi lamang yan ng bill mo. At isang bahagi lang din yan ng pagtaas. Meron po kasing mga component dyan, kung titingnan natin halimbawa yung bills natin, na pwede natin i-classify na other charges. Opo. So, Sir, opo, puwede muna ako huminto, Prof. Hinto sige muna po, ako sige po. bago natin i-unbundle itong ating bill, ha. Hinto Sige po. muna ako sa generation charge para lang mas maunawaan natin. Okay, generation charge, mga planta na siyang pinagkukunan ng kuryente. Ang mga plantang ito, iba-iba po ang source, di ho ba, ng kanila pong, Opo. para paandarin yung planta. Okay, dahil nga din po sa dollar exchange rate, kapag imported yung ginagamit para umandar yung planta, it follows na talagang mamahal na ang production cost mo. Okay. Opo, ganun na nga po yun. Opo. Professor, ang hindi ko ho ngayon masyado pa ho maintindihan ay dahil doon po sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, hindi ho ba't nagkaroon doon ng disenyo na magkaroon tayo ng merkado, wholesale electricity spot market, at ang pangunahing adhikain nito sa aking po pagkakaalala ay kaya nga siya merkado eh. Meaning maraming mga power suppliers ang dapat na nagkokompetensya sa kanilang presyuhan at yung pong distributor nito maaari makapili ng pinakamagandang halaga, presyo po ng kuryente. Is it working? Ah, hindi, ganito po. Gusto ko lang linawin kasi
halimbawa yung power generation po kasi, parang kumbaga, tumaas yan, pero kalakaran na yan noon pa, yun talaga yung pinakamalaki. In other words po, kahit naman wala pa yung mga crisis natin ngayon, parang ayan naman talaga yung may pinakamalaking Opo. issue. So hindi, halimbawa yung pagtaas ng bill na may kinalaman po sa mga shocks na naramdaman natin ngayon, hindi naman yan kagyat dahil sa yung masasabi natin na dahil binago ng shock yung ating kalakaran. So, kumbaga po, sa shortcutin natin ito, no? Kung halimbawa may nakikita tayo dahil hindi efficient masyado yung ating market mechanism, institutional ho yan. Meaning, baka may kailangan po na i-revisit yung ating mga batas. In fact, mas maganda nga yung pag-usapan pag tinignan natin yung mga other charges actually kasi nakakabit yan. Opo. Yes, sir. Opo. Yes, sir. Diba? Kasi gusto ko lang klaruhin din. Halimbawa, pag tingnan niyo yung bill, hindi naman po generation charge ang kinukuha ng Meralco. Nandun po niyan sa tinatawag natin distribution. Diba, distribution charge, nakalagay pa nga, di ba, Meralco. Ganon Opo. siya eh. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa